Mga kooperatiba ng MSMEs nakilahok sa hands-on digital training ng DICT at DTI sa Romblon University. Samantala, nilinaw ng Health Department na wala pang banta ng hantavirus sa bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Sheila Natividad. Maayos ang lagay ng kalusugan ng mga kababayan nating OFW na naka-quarantine habang sakay ng isang cruise ship malapit sa Africa batay sa ulat ng WHO at International Health Regulations. Nilinaw naman ng DOH na wala pang banta ng hantavirus sa Pilipinas. Ang hantavirus ay isang sakit na nakukuha sa mga dumi o ihi ng daga na infected ng nasabing virus. Kasalukuyan namang naka-high alert ang Bureau of Quarantine ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang magpapakita ng mga makabagong solusyon laban sa bird flu at sa tumataas na presyo ng feeds. Inanunsyo ito ng Department of Agriculture sa ginanap na presscon kung saan sentro sa modernisasyon ang sektor ng agrikultura sa gaganaping Livestock Philippines at Aquaculture Philippines 2026 exhibit. Inaasahang makakatipid ng halos 95% mula sa pag-i-import ng uling o coal sa pamamagitan ng nuclear energy. Kaya naman isinusulong ngayon ng mga eksperto ang muling pagbubuhay sa nuclear power plant sa bansa bilang solusyon sa kasalukuyang states of national energy emergency. Magdudulot din ito ng pagpasok ng mga foreign investors at mapapabuti ang energy system ng bansa. Inaasahan din na magbibigay ito ng trabaho sa mamamayan. Aktibong nakilahok ang mga kooperatiba ng MSMEs sa hands-on digital training ng DICT, katuwang ang DTI sa Romblon University. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagtugon sa kakulangan sa kaalaman sa cybersecurity at pag-access ng iba't ibang government services. Sa pagsasanay na ito, mas magiging cyber-aware, digitally skilled at mas efficient ang operasyon ng mga kooperatiba at MSMEs sa paggamit ng digital government services. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.